Warning, spoilers are present in this podcast. Third World Cinema Club. Hello guys, welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. I'm DJ Ramones from ReverseDelay.net. And Tristan Zinampan from Raptor, Film Police Reviews, Screen Anarchy, and more. Etc. etc. More. But wait, there's more. So we're here with a very special guest. Would you please introduce yourself to the audience? Yeah. Hello, I'm JP Habak, film director. Yeah. Director of such films as I'm Drunk, I Love You, Sakali Maging Tayo, Maria. Yan, sama din yan. So, First question, ano yung JP? Secret ba yun? Top Hindi secret. naman, ano ba? Yung totoong pangalan, Jaime talaga. Tapos, yung nickname ko talaga JP. Tapos, yun na lang ginamit ko na pangalan kapag gumagawa ng pelikula para, kasi ano yun initials ng first names ng parents ko. Para walang magkakaselusan. yung nag-transition ka from doing your first films, yung mga short films, to feature films. Anong mga parang, syempre, anong differences nung production-wise, siguro, or in making a short film versus making a feature-length film? Well, yung ginawa kong training ground kasi yung short film. Kasi sabi nila mas mahirap magkwento through short films, which is true. Kasi kailangan makwento mo in less than 10 minutes or mga 5, ganyan. Nabuo yung kwento. So parang naisip ko na before I jump to feature films, kailangan mag-short films muna ako para mas hasa. Okay. So, ayun. So, pero on the side, nagsisimula na akong, nung gumagawa ako ng short film, on the side, nagsusulat na ako ng pang-feature. So this was I'm Drunk, diba? Na I learned that it was 2 years in development. Mga ganun. Or more pa ba? Or more. 7 years. 7 naman. 7 years lang yung experience ko. Which leads us to the next question. Galing to kay Princess Kinok na nawala dito ngayon. Ano-ano mga inspirations mo sa paggawa at pagsulat ng yung dalawang features, I guess? Or sino nanakit daw sa'yo? Ganun. Ala. Ano na lang? Well, based on personal experiences talaga siya. Yung I'm Drunk, ano yun hindi lang sa akin actually. Tatlo kaming Nagsulat. Kami ni Gian Carlo yung nagsulat. Pero yung story, kasama pa yung best friend ko. So parang mix siya ng mga experiences. Okay. Na talagang pinagsama-sama namin para lang makabuo ng kwento. So, using that as a jump-off point, di ba, from college and to directing, it took you 7 years before Oo. Drunk. So, Kasi I graduated 2009 yeah. Tapos, nakagawa lang ako ng short film uli after graduation, 2013 na, mga ganun. 4 years. For short film. Tapos, yung feature film, 2016. So, 7 years talaga. So that 7 years was also, diba, that played a significance sa film. Kaya 7 years rin. Kasi I was reading your profile that you did si Youngstar na... So, Hindi ko dream yun. Ito lang. Speaking of, dun sa dalawang mong feature films, yung napansin ko, I guess, kung basa niya review ko dun, parang, although they're both romantic films, they also deal with yung issues with the youth na, kunyari, I'm Drunk, I Love You is, yung pag-graduate na silang dalawa, they're facing the world at large. Tapos, syempre, hindi nila alam kung paano sila magta-transition to that. Tapos, ganun din with Sakali Maging Tayo, na tipong, instead of graduating, freshmen naman sila, di ba? Tapos, they're both dealing with yung relatively adult problems kumpara sa mga kabataan, ganun. Tapos, again, there's this sense of parang hesitation to face their problems. Na, kasi throughout Sakali Maging Tayo, they were playing this elaborate parang truth or dare na game, di ba?
Na tipong, oh sige, gawin mo nga to, gawin mo nga. Ginagawa nila yun, pero yung talagang yung totoo nilang problema sa Hindi nila buhay, hindi nila magawa yun. Parang, can you say something to the effect of parang how you parang infused yung parang themes na yun dun sa films mo? Well, ako hindi naman siya, hindi conscious effort na laging youth yung gagawin. Siguro, nagkataon lang din na parang marami pa ako nakabaol ng mga experiences na medyo juvenile. So, feeling ko sumakto lang din yung theme nung ginawa namin yung Sakali Maging Tayo. Pero, yun din yung iniiwasan ko rin madalas na baka magmukhang magkakapareho na rin yung ginagawa ko. Pero, yun yung iniwasan ko. Kaya, siguro, yung mga susunod, mas, baka iwas muna ulit. Ano nga yata yun? I think it was Ogs Cruz who said that I'm Drunk I Love is actually more of a coming-of-age film. Yeah, Actually, nung pinipitch ko naman siya nun before pa siya magawa, nung pinitch ko siya nun sa Cine Filipino, coming-of-age film talaga siya na hindi talaga siya romantic comedy. So, yun yung benta talaga namin. Tapos, yun yung nung binibenta ko na siya nun sa TBA, ganun. So, coming of age, music film, na less romantic comedy, na parang second layer na lang siya. Na ganun. I'm not trying naman to delve sa I'm not trying to psychoanalyze pero ano lang, I'm looking at the idea na How are you feeling today? Not that. Ano lang, nag-preempt lang ako. Pero, it echoes a certain hesitation siguro in growing. And I'd like to ask lang na, kasi, di ba, I'm Drunk. This was 7 years and parang, it was your first. So, parang feeling ko there's echoes between coming to find yourself as a director and them parang finding themselves as artists. So, syempre, you're doing a sequel. So how will that perspective change now that syempre now na youngstar ka na rin? Youngstar? So parang how will the next films echo naman your current life stage na you're past the point of parang feeling ko artists trying to make their mark. In the industry. Actually, totoo yun. Kasi parang yun nga, nung ginagawa ko yung I'm Drunk, hindi pa ako sure noon kung yun talagang gagawin kong first feature. Kasi, yun nga baka isipin ng mga tao na hugot film siya, ganyan. So, maraming mga hesitations that time. So, parang feeling ko, nag-mirror na lang din siya dun sa pelikula. So, parang somehow, parang nailabas ko na siya dun, yung hesitation na yun dun sa pelikula. So, ngayon dito sa sequel, parang mas, umaayon na ba yung universe sa anong gusto ko mangyari sa buhay ko. So, mas ganun na yung tinatakbo ng kwento. So, based pa rin siya on personal experiences. Abangan. So, Para ito, galing kay Princess, anong pelikula ang pinapanood mo kung kung kailangan mo ng idea or inspiration? Yun. Or may specific genres ba na hinahanap mo to inspire pag nawawalan ideas? na kasi ako ng pag nababurnout na lang siguro. Kasi meron akong notebook lagi na nandun lahat ng mga concepts ko na pwede kong kuhanan anytime pag kailangan. Pero kapag siguro pag nababurnout ako, nanonood ako ng mga pelikula na hindi ko kailangan mag-isip. Okay. Ayun, so parang feeling ko kasi ito lang yung ginagawa kong trabaho. Like ito yung passion ko, yun yung career ko, yun din yung bread and butter ko. So talagang nakaka-burnout siya. Yeah. Na wala akong ibang ginagawa. So sobrang prone to burnout talaga. Can you cite some examples of those films that you watch na chill lang siya? Well, ang go-to ko lagi, The Holiday. Parang may emotions pa rin pero hindi ko kailangan mag-isip masyado. Tama lang. Ayun, tama lang. Tama lang. So, ayun. Tapos, Devil Wears Prada. Okay. Yun, mga ganun. Pero madalas, pag gusto ko na matagal na pahinga, nanonood ako ng Friends. Okay. May mga genre ka ba na gustong gawin in the future?
gusto ko mag-horror. Kasi nung una, gusto ko talagang ituloy yung paggawa ng comedy. Maybe rom-com or kung anong klaseng comedy. Kasi ang hirap talagang gumawa ng comedy na hindi slapstick. Oo, Kasi mahirap. ang hirap magpatawa na alam mo na binibigyan mo, parang pinapaisip mo yung audience ng parang natatawa sila ngayon pero paglabas nila ng sinahan napapaisip sila ang pinapanood nila. Actually, yung comedy and horror, those are pretty hard kasi you have to tap into the primal... Dalawa at the same time yun eh. Yes. Medyo takot ka, medyo natatawa ka na at the same time. Hirap nun. Jordan Peele, ano. Jordan Peele. Jordan Peele. Di ba? Ganun level. So what's your take on, di ba, it's long been ano ba tawag doon, a point of debate sa Philippine industry about making films na talagang for enjoyment lang yung sa mga you don't have to think that much, and right Versus now art. they're saying na art with an H. Heart. Heart. So, when it comes to filmmaking, anong take mo? Should it be like for artistic value? Should it just like a middle? Pwede man kasi pag haluin yun na may commercially viable siya and at the same time it's art na parang parang pwede naman siyang hindi magkahiwalay, pwede naman siyang magkasama. Tsaka hindi mo rin kasi may iwasan yung mga tao na pumunta ng sinehan para lang, alam mo yun, mag-escape lang for 2 hours. True. Kasi ang dami-dami naman talagang problema sa mundo. Tapos yung mapapanood mo pa. Pero syempre, di ba, parang as an artist, as a filmmaker, meron kang responsibility sa society na hindi lang dapat doon natatapos yung paggawa ng pelikula. Actually, we discussed that minsan sa class na in this country nga ba, do we need films na okay, we wanna encourage the working class to watch films. Pero bibigyan mo ba ng 7-hour film para Mauubos ba nila yun? diba? Trabaho yun eh. Trabaho nila yun. Totoo. Oo eh. Labor or Labor versus ano. So parang minsan they're saying maybe we have to rethink how we do films, or we really have to diversify it na. Wow. Ako yung take ko naman doon, like for example, kunwari mga pelikula ni Love Diaz. Ako, kung kaya ko siyang panoorin, kung sino may kakayanan manood, manood. Tapos kung ano yung nakuha mong kwento about it, ikwento mo sa mga tao hindi kayang Pamahagi mo. i-share mo. Diba? Para hindi natatapos lang yung experience dun sa Panonood. sa viewing. Reaction video. Reaction sa YouTube eh. Para 5 minutes lang. Di ba ginawa yun ni Philbert sa yung pelikula ni Mystica? Which one? Alamat ng Taong Itim or Querido? Querido. The complete Mystica Si Sean filmography. Mystica expert. Yeah. Kasi nakita yun sa tinitweet pa yun ni Philbert, parang every hour nag-update siya. Parang ganun eh. For me, sa akin sa Querido, the best hour is the 3rd hour. Gusto yung panoorin. Ang ganda. May fight scene niya. Yung reverse pala ng question kanina, meron ka bang parang pinapanood kung gusto mo naman mag-isip? Ayo. May kopya ako ng ng Silip. Oh. Ni Elwood Perez? Elwood. Sinulat ni Ricky Lee. Kasi, wala, talino lang nun eh. Kasi ang dami niyang butas na pwede mong kuhanan ng kwento. Ayun. Mapanood niya ulit. Silip. Sa class kasi pinanood yun sa amin. Tsaka Cinema Paradiso. Yeah. Madalas yun. In fairness, si si James Maya din eh. Cinema Paradiso. Kasi nagtuturo din ako sa APFI, Asia Pacific Film Institute. Yun yung una lagi kong pinapalabas sa kanila. Kasi walang masyado nakakaalam ng pelikula ngayon sa mga nagiging students ko mo. Paradiso? Oo. So parang saktong yun muna yung kailangan nilang mapanood para lang tamang timpla ng love for films. Parang ganun. Nakaka-curious yung Silip kasi ang naalala ko lang din parang kalahati ng pelikula nakaubad lang siya. Tsaka parang kasi siyang himala na yun. Sexy Himala. Sexy himala siya. Sexy Himala. Di ba lalo na ngayon meron Elwood Perez retrospective. Retrospective. Make the best of it.
kahapon yata. Tapos na? Oops! Other than film pala, kung sa novels, short stories, meron ka bang literature? favorites? Ang go-to ko lagi yung After Dark ni Haruki Murakami. Yan din yun eh. Yan din yung Yeah, paborito. oh yeah. Galing Zero pa nun, no? po. Parang sobrang surreal. So, yan. Tsaka madali siyang basahin kapag yun yung go-to ka madalas. Saka ano yun, ang comment nila dun parang sobrang cinematographic yung pagkakasulat. Kasi Na-imagine mo yung Imagine mo siya. saka yung mismong camera, parang imagine the camera. Ganun yung pagkakasulat. Kasama yun sa mga sa book file ko ng mga hindi, mga hinord ko lang. Pero, Ako naman, yun ang nirecommend sa akin. Sabi ko, gusto kong simulan si Haruki Murakami. Anong ma-recommend mo? After Dark daw talaga. Kasi ang inuna sobrang ko accessible. basic, inuna ko yung Norwegian Wood. Norwegian Kasi, yung ano lang, Wood. everyone's, parang madalas din oo. yun yung unang nababasa. Norwegian. Pero, yung After Dark kasi nakaka-capture niya yung ano ba to? Yung feeling nung mga pelikula mo. Tapos pati yung mga pelikula katulad ng Sleepless, yung ito yung aesthetic ni BP Valenzuela. yung urban nights. Yeah. Pero Urban nights. parang sobrang appealing niya. May primal appeal siya sa millennials. So baka feeling ko rin merong effect din yun sa kung paano ako gumagawa rin ng parang unconsciously siguro meron din siyang effect sa akin kapag gumagawa ako. Actually, it's interesting that you mentioned BP kasi parang nagkakaroon ng cross-sections between that type of music and the aesthetic. Yung, ano ba tawag doon? Kung sa Venn diagram of... Venn diagram of aesthetics. So, going to music rin, kasi we noticed na your films are very Very music-driven. driven. So, like ano ba? How did you... How did you go about choosing the songs? Even your playlist sa... nakita ko nga yung playlist Very sa, nice playlist. sa Spotify. Ay, yung sa yung sa Kale? Yeah. Well, sa mga films na ginagawa ko, gusto ko talaga mas OPM yung... Yeah. Kasi marami akong kaibigan na nasa music industry din. And parang tayo-tayo rin naman yung magtutulungan. So, support each other's craft na rin. So, tapos, yung pagpili, parang, depende sa state ko habang sinusulat ko yung pelikula. So, like yung Burnout, parang sakto rin talaga siya that time. So, forever sugar-free fan din naman ako. So parang yung pinaka-paborito ko rin naman kanta nila. So, parang, sakto rin dun sa kwento ng I'm Drunk. So, Pwede na. Swak na. Even Sharebound, di ba? I think those really evoke a mood na for me, hindi lang siya like panggabi, it's more like long drive. Long drive, in the city, at night. Yeah. Kasi nung college... Isang dagdag na Venn diagram na naman. Yeah, lagyan na natin. Kasi nung college, uwian ako from Diliman to Taytay, so ang tagal, ang haba ng biyahe ko. Laon yun So, yun din, parang mas travel yung music. So this also ties to the travel aspect of yung kay sina Elise and sina... Yeah si Elise kasi doon sa film gusto niyang umalis sa lahat ng kanyang mga problema from Baguio. By the way, ganda ng sa Baguio. Tapos ito namang si McCoy. Parang syempre mahal niya character ni Elise. Ayaw niya siyang umalis. Pero yun nga, may kumbaga tug of war between Pero kanina ko lang nalaman na nag-UP Baguio ka pala. Nung 1 year. UP Baguio ko first year, biology. Oh. Magda-doktor dapat ako nun Naks. Okay lang. So feeling ako sa mga sakim, sa botany. Okay lang. Paisip ako. Okay lang yun. It's not... As a doctor, IT na lang ako sana. Joke. Going back to themes, kasi kanina we were talking ni DJ about how you start things off na medyo mukhang love, teeny bopper, pero then you tackle themes that are actually more profound or may death. So example, yung sa
I'm Drunk, it's really them trying to tackle with the idea na baka they were not, they weren't able to fulfill yung mga gusto sana lang gawin, and now that they're entering a new stage, they feel, inadequate enough. Kasi ito naman Or may mga iniiwan sila behind na hindi dapat. Ito naman din ang Macris, it starts very teeny bopper din, pero along the way there are heavy themes. They're heavy. Can we spoil her? Sige lang, go lang. Lagyan ko lang ng spoiler alert. So, anong insight mo doon? Why do you parang the Trojan horse mo eh. Yun naman tama ba ang term ko? You're Trojan horsing it na padaan mo this way, but then you... Yeah, kumbaga parang hindi naman sa pero parang may disguise siya as this very light-hearted, Pero May payload pala sa may payload siyang kasama sa ilalim. Is that, pero by design naman yun. Well, natuto na rin ako na habang nagsusulat na parang kailangan lagi may 2 layers yung kwento. So, tsaka feeling ko yun din yung take ko para maging commercially viable yung pelikula. Napanoorin din siya ng mga tao. Parang yun yung pang-facade mo na parang, oy, this is a light film, pero, ay shit, hindi pala. So, ayun. Yung tawag dito, yung isa sa mga pinaka-profound na scene sa Sakali Maging Tayo is yung scene ni McCoy with Bembol Rocco. Yung because namomroblema tong si McCoy, tapos parang for the first time in the film nilabas niya kay Bembol yung saloobin niya. Tapos si Bembol naman parang si Ogs Cruz wrote in his review of the film, parang is the guy with more experience, yung marami na experience with life, parang relating or trying to relate to this kid na wala pang pinagdaanan sa buhay. So could you tell us a bit about how you directed that scene? Ano ba? Kasi marami akong, yung sa I'm Drunk, yung scene with Irma, yung Ready Ka Na. Kasi parang yung memory ko nun sa nanay ko na parang every time uuwi ako ng bahay, alam niya na kapag may nararamdaman akong mabigat, alokin niya lang akong kumain ng tocino. Kasi favorite food ko yun. So alam na niya agad. So parang nilagay ko yun na experience dun sa I'm Drunk with Irma. Dito naman sa Sakali, yung experience ko kasi with my father, hindi siya tulad ng mga nanay na talaga na parang may gets ka agad, kung anong problema, ganyan. So yung nagiging flow ng yung usap ni Bembol tsaka ni Makoy doon sa eksena, parang yun nga, tinatry ni Bembol na parang maintindihan si Makoy. So parang somehow magkaiba sila ng pinag-usapan pero naiintindihan nila pareho yung isa't isa. Parang in general decisions lang yung palitan nila, pero hanapin mo na lang yung kailangan mo dyan. Multiple layers. Ganun yung tatay ko kasi parang alam kong hindi niya gets kung ano na, hindi niya alam yung kwento pero nai-gets niya kung ano yung nararamdaman ko. Parang ganyan. Oo nga. Dalawang layers. What other stages of life would you like to tackle? Diba, you mentioned naman na you wanna do something rin na yung mas confident na. Pero are there other aspects na remove? Kasi right now you're doing very personal stuff. Na you draw from personal experience. Pero would you like to, or what projects would you like to do na medyo iba naman talaga? Completely different field? Well, yung short film ko na Maria, hindi talaga tungkol sa akin yun. Kasi tungkol yun sa birth. So, pero yung, kasi yung mga sinusulat ko ngayon, kung hindi man first-hand experience ng mga kaibigan. So, alam mo yun, parang may grasp pa rin ako para may kwento siya ng tama, ng maayos. Ayun. Kasi natatakot pa ako ngayon na magkwento ng something na wala talaga akong alam. Baka abutin uli ako ng 7 years. So, if we ever do the horror and comedy, most likely it will still be something na... kung hindi man buong kwento, merong part doon at mula sa akin. Nice. Any more questions? Naisip ko lang going back kasi sa kanina yung eksena dun sa Sakali Maging Tayo. Ako kasi, parang may vision na rin kasi ako na pag pinapanood ko yung pelikula. Inisip ko palagi yung nakaraang pelikula nung gumawa. So parang,
Alam ko, Scary. unfair din naman kasi talaga, di ba? Parang it's its own movie. Parang hindi mo kailangan, lalo na kung hindi naman siya sequel. Yeah. So parang, kaso, the whole time pinapanood ko sa kanin maging tayo, parang ko iniisip, uy, nakita ko na yun sa I'm Drunk, I Love You. Okay. So yung ending, and especially yung scene na yun, yung with Bembo Rojo. So parang, counterpart talaga siya ni Irma Adlawan. Parang sila naman yung parang best parent figure actor siguro sino, diba? Parang, Wanted nanay, yun na agad eh. so parang ni-write off ko agad yung eksena na yun. Parang inulit lang niya. In-expect ko nga na yung ending na eksena magda-dolly out pa yung para ma-mirror talaga. So, na-overlook ko yung sinabi mo kanina na may ganitong difference yun. Tsaka Kaya inano yung ko rin nanay, parang, tatay. kasi yung kay Irma, one sentence lang, na parang in real life, supposedly mga nanay, maraming sasabihin talaga yan. Compared to tatay na siya dapat yung magsalita lang ng one sentence lang. So, pinagbaligtad. Interesting. Talagang parang siya complementary siya eh. Mali mo, one family lang pala. Isang cinematic universe pala to no? JP Habak Cinematic Universe no? Hindi na kanya post-credit scenes. Oh. Sa ending ng I Love You, I Do, lagyan mo na post-credit scene. Biglang lumabas siya si Maclis dun eh. Kuya. One family. Maha will return. Gawin natin yan. Ayan, ito isang question kay Princess. Isa sa pinaka-profound din na scenes dun sa dalawang pelikula is yung ending na tipong nandun yung dalawang magkasama. Parang they're just letting binababad lang nila yung sarili nila in the scene. Yung sa sakali maging tayo is just one parang long take di ba? Sa bus station. For you, ano ang isang perfect na ending ng isang pelikula? Or what constitutes a great ending? Yun. May nabasa kasi ako na review ng Mother ni Darren Aronofsky. Na parang after nila mapanood yung pelikula, yung song na ginamit dun sa Mother, yung nagre-resonates sa audience after lumabas. So parang tinake ko siya na parang paano ko magagawa yun visually na magkakaroon ng effect dun sa mga manonood. So parang yung I'm Drunk kasi, yung effect na gusto kong mangyari dun, yung ending na parang happy ending siya pero hindi sila together. Parang hindi sila nagkatuluyan. And parang na-solve naman yung issue and na-solve nila yung conflict na umamin si Maha and ready na sila to graduate, etc. So yun yung gusto kong maging effect. Yun yung mag-resonate sa audience. Na kahit bittersweet siya, talagang yun yung image na makikita mo kapag lumabas kayo ng sinihan. Sa sakali naman, mas, hindi siya bittersweet, pero mas may hope na parang, hindi man ngayon, Someday. Na parang nag-resonate din na parang, ito yung totoong nangyayari dun sa love team ng dalawa. Di ba? Na parang, hindi man sila love team uli ngayon, hindi na sila love team ngayon, baka naman, in the future, Naisip ko lang pala, what made you gravitate towards in love? Kasi though I'm Drunk is a coming of age tale na rin naman, why are your two films more of siya? Matawag mong romances? Dahil ba mas may ba siya? Yun nga kasi yung I'm Drunk. Paano ba? Personal experiences, yeah. Pero like back to back both. Oo. Paano ba? Kasi nung nung nakilala ko ng mga tao sa I'm Drunk. So siguro yung nakala nila na talagang director ako ng mga ganong klaseng pwede talaga. So parang, okay, gawa tayo ng ganon ulit. Kasi kahit yung mga naging projects ko sa digital, sa commercials, leaning towards that genre na sin romance, romantic comedy. So parang, hindi ko naman siya hindi naman ako choosy kasi hanggat may chance na makapagkwento ng story, ginagrab ko naman. Pero yung romance, feeling ko nagkataon lang din talaga siya. Na dalawang magkasunod na about love yung theme. It's interesting yun kasi right now, I wrote about this before na
ang romances of the Philippines, finally we're reaching a point na it's maturing. Na, Nag-evolve tayo kasi, Oo, like before, it was all... Patwitams. Then it became puro hugot. Pero right now... Pero ang iba, parang hybrid, parang evolution ng yeah, dalawa. right now, like nga, I'm drunk, hindi naman siya matawag mo hugot film, pero it's they're more nuanced, more realistic takes on Kaya the genre. excited din ako dito sa Elise na kakalabas yung lang. Joel. Kasi parang napanood ko kasi yung films ni ano nga ba yun? Yung film cycle ng romance yung French director na minention ni Filbert. Sino? Kalimutan ko. Hindi ko nabasa review ni Filbert. Basta yun, basta may French influence to. So, Okay. interested ako. Makita Ako ko naman paano- nagkaroon ako, nung hindi pa ako film student, no, napanood ko yung One More Chance kasi. Yeah. So, sobrang iba siya sa mga ginagawa ng Star that time. Yes. Ayan. Na parang yung bulk ng kwento ay about breakup talaga. Parang bago to So, parang feeling ko, sa akin, in my point of view, parang yun yung nag-start na parang nagbabago rin yung kwento when it comes to the romance genre. Well, hopefully in the future, baka malay mo, in a few years, umikot ulit siya maging Hindi, patwitams. it's fun to look at it kasi while the world is moving back na, they've done the lap na ngayon babalik sa more conventional romances like Set It Up, The Orphan Boys. Netflix leading the movement na bumabalik doon. Tayo naman, we're reaching the point na Tayo yung umaano Kasi sa Hollywood, parang sumobra na ata sila dun yeah. sa... Parang na-reach na nila yung limit ng mga ganong kwento. Kaya parang Nakalimutan na nila. bumabalik na uli sila sa set. Regress. Yeah. Actually, yung sakaling maging tayo, ano siya, parang yung brief sa akin na, parang kasi na-miss na rin dalang gumawa ng mga ganong klaseng pelikula ng mga bata, yung bida kasi parang for the past years, lagi mga falling out of love, mga ganon yung mga theme, yung mga marriage, ganyan, na medyo mabibigat. So parang, sabi ko, di gawa tayo ng medyo young, pero nandun pa rin yung, na may laman pa rin. Favorite ko yung si Filbert ba yun na minsan daw sa sobrang daming hinugot. Wala na natitira. Wala na natira. Walang pa tayo napasok ko. Yan. Gusto ko pa na itanong yung sa music video na ginawa mo rin for Shirley. Oo. Ginawa mo ba yun in development na yung sakaling maging tayo? Yung alam mo ba? Ang gulo. Habang nag-shoot kami, Parang naging look test dun siya ni Elise. Ang tanong ko dun, hindi ko siya quote-unquote gets eh. Dahil may sino siyang pinanood eh. Kasi ang maganda mga music videos ng Shirley, yung umaapaw favorite ko. Sino ba yung gumawa? Shinji? Shinji. Sa UPLB yun eh. Schoolmates kami. Magka-college kami ni Shinji. Di ba kaya, all familiar spots inside the campus. Campus. Pero yung ang gulo talaga. parang ano lang siya parang buhay lang ng millennial sa isang araw. So, parang, dahil nga, hindi rin naman yung kanta, talaga magulo naman talaga ang buhay natin. So, Parang ginagawa. wala rin siyang maayos na timeline. Chop suey lang. Halo. Okay. Any last questions bago tayo move on to the Are we next? gonna move on to the what did you watch? Or kasi may ano sana ako, may last Sige, last go. just to round it up, since we've been talking about motivations, inspirations. If you were to describe what kind of filmmaking yung JP Habak filmmaking, how would you describe it? Very Miss Universe question. I just wanna summarize things and Sige Parang lang. JP as the author. Paano ka kung nasa encyclopedia entry ka of How would you tourism. describe yourself or your filmmaking? or hindi mo kailangan talagang i-encapsulate ko, pero siguro so far lahat ng films ko ito magiging intent ko lang talaga. Ano ba? Kasi, nung may Mogwai pa, hindi ko na kung naabutan niya. Yeah, mga post-rock. So, si Eric Matt, nung nag-aaral pa ako nun, yun yung lagi namin puntahan nun. Lalo na mga panahon na nag-thesis na kami. Tapos, may isang gabi nun na nandun kami sa Mogwai. Tapos, problema kami na parang anong script yung sulat, anong story yung gagawin, ganyan. Tapos, sabi lang niya sa amin na parang, basta gumawa kayo ng something na malapit sa puso niyo para hindi kayo mahirapan. So, yun yung dala-dala ko hanggang ngayon na ikikwento ko yung alam ko, magkikwento ako ng pelikula na alam ko, yung
yung flow para mas totoo yung magiging effect niya sa mga tao. So, hindi ako magiging poser. so feeling ko, ayun, yun yung filmmaking ko na parang stay true to the heart na kung ano ka, huwag kang magkunwari. Ikwento mo lang kung ano yung Alright. So, yun. Thank you again for taking the time to join us. So we're gonna move into the fun Punta tayo sa next ating Okay. segment na fun round. What did you watch recently? So, sige JP, start tayo sa iyo. Ano ba napanood mo recently? Ako series Kingdom. Kingdom. I've been hearing good maganda ba? things. Maganda ba? Sobra. Kasi nag-isip ako ng something na papanoorin na malayo sa ginagawa ko. Hindi ako nanonood ng horror kasi talaga. Kasi matatakotin ako. Sabi nila zombie lang naman daw. Hindi mo pala ganun na zombie lang na siya. Magkaka-season 2 daw siya. Yeah. Kakaroon. Ano siya? Straight 2-season order from what I In fairness. Pero next year pa daw eh. Okay. Sige, Sabi sa watchlist ko. Ako I've din. been hearing. Netflix. Maganda. Kasi Netflix is really doubling down sa Asian market nila eh. Actually, yan. Naging talagang pumapasok sila. Tinatry na. Yung excited na ako sa Bato the series. May bato na series! Oh my God! May box daw eh. Si Robin Padilla's claiming na Good luck na lang. Good luck. More power to you, Robin. yeah. Like, I go for Bato the series pero Johnson. Ako naman. I watched 2 films recently. The first one was Dragon Ball Super Broly. Ano yun eh. It's kung alam niyo yung Dragon Ball Super, it's the continuation of Dragon Ball Z. Tapos originally kasi si Broly lumabas siya sa explain ko na talaga. Lumabas siya sa isang movie before. It's non-canon. Ito pala yung ito yung totoong Ito yung kanyang canon appearance into the Dragon Ball. Ito yung totoong topic ng podcast natin, Dragon Ball. Dragon Ball. It's kung fan ka ng Dragon Ball, sobrang matutuwa ka. In fairness, meron pa rin siya, nasa sinihan pa rin siya. It's in his second week. I think it's in 3 cinemas. Tapos sobrang ganda ng animation na you find these 2 guys susuntukan. Pero mas marami pa rin yung sinihan ng bato. Yeah. Ewan ko lang. Parang wala na yata kasi illegal na yan. The other film I watched is one of the nominees for Best Animated Film sa Oscars. Bato the animation. Joke lang. Mirai Mirai from the Future by Mamoru Hosoda. It's kung napanood nyo na yung body of work ni Mamoru Hosoda like Summer Wars, Wolf Children, The Boy and the Beast, ganun. Ito yung this is one of his better films. It's not his in my opinion, it's not his best film. Pero yun nga, it's a very interesting take on both childhood and family. Mas ma-appreciate mo siguro siya if you have a younger sibling. Kasi may ganung perspective eh. Pero also if you're a young parent. Kasi makikita mo lahat ng sakit ng ulo na magpapalaki ng isang toddler. So, sino gusto maging young parent muna before? No. No thanks. Nope. Yung dalawang yun. It's an excellent film. Pero sa kunyari sa Oscars, yung lineup ng Oscar Best Animated Film. Bohemian Rhapsody. Hindi, animated film. Pipiliin ko pa rin Spider-Man. Spider-Man pa rin ako. Feeling ko ipapanalo naman nila yun. Kasi Yeah, oo nga eh. kasi Roma yung ipapanalo nila. Di ba? Yun. Sige, Tristan, ikaw naman. Ano napanood mo recently? Well, I just finished writing yung review ko on Umbrella Academy kasi lalabas siya next week. Oh, So, I got the chance to watch the whole series season beforehand. niya. Minsan parang I don't know how to detach my being a fan of the comic books Yeah. and adaptation kasi How syempre, faithful is it to the comic? yung kasi for me minsan, if it's just me, I find it a bit uneven kasi try niyang i-reconcile yung pagiging grounded drama niya. Kasi it's it falls under the model of Netflix na medyo bloated, medyo nilalagyan ng character drama. Pero
unlike like Hill House, the drama, it's really compelling. It goes for the more conventional drama we've seen before. I see. I'm trying, and doon pa rin yung off-kilter elements of the comic books. So siguro I'm thinking na even if siguro without prior knowledge, it is enjoyable, it's highly watchable. Yung nga lang for me, nababog down siya mismo minsan nung drama na siya shoehorn in. Pero it's highly watchable. Would you say it's better if you don't know the source material? Depende kasi parang feeling ko some people would like syempre if fan ka of the source material, may fulfillment in seeing the characters brought to life. Pero I think it's more watchable for those na hindi kasi it's weird siya. Weird pa rin siya pero baka not as weird as it wanted to be. Kasi yun, Ted Bundy tapes na I'm taking notes. Ongoing pa, hindi matapos. Ongoing. Oo. Yung yung Hindi pa ba lumalabas yung yung Zac Efron? wala pa. Pero Netflix bought it. Okay. They plan on Yung showing. film mismo. Yeah. Trivia, siya same director as the documentary. As the docu. Oo, docu. So parang reenactment lang kumbaga. Hello, so parang Jim. siya, it's like, ewan ka weird nga na si, parang director, Joe Berlinger, Yeah. na, ano ba yun, may fascination siya ngayon with Yun nga Bundy parang, as the, okay. and weird kasi it's like, he's fascinated with the person and not the crimes. Oo, kasi di ba you'd expect na with this true crime zeitgeist, mas gusto rin yung mag-delve dun sa mga the society that lionized Bundy or with the victims na naging faceless naging Parang storyless. forgotten, Oo. Pero yan parang nag-fall in siya dun sa sa narcissism ni Ted Bundy at parang binil pa niya na, okay, sige, let's do a story about you. It's Oo nga I'd like to see how it compares with other like serial killer films. Kunyari yung The House That Jack Built or mga ganun. for me, favorite serial killer film ko pa rin Zodiac. Zodiac. Oo. Kasi it was really focused on the investigation, di ba? Oo. And okay lang kasi enigma naman talaga si Zodiac nobody knows Favorites. anything about. My favorite serial killer film probably is Memories of Murder. Ganda rin. 2003. Bong Joon-ho. May napanood akong serial killer film na si Aga. Ano pangalan? Ay, tagal na yun. Sa aking mga kamay. Sa aking mga kamay. Yung Katleya Katleya Murder. Sabi ko sana, ano flower? Basta mali yung... Akala ko notebook Hinampas ng notebook. Katleya. Kasi for time, Kalachuchi. Sabi ko, Kalachuchi Murders. Yeah, there we go. Kalachuchi Murders. Actually, parang makes me realize na mayroon pa tayong mga good na films under that genre, pero parang hindi na Bihira. Wala kasi masyadong serial killer sa or sabi or ko sa ones underreported. hindi natin alam kasi we don't have the technology to Who knows? DJ, what did you watch recently? ano favorite Dragon Ball Who's your favorite Dragon Ball character? Nakalimutan ko, kabataan ka na. Pero wala ko napanood The Big Sick by hindi ko maalala yung director pero mas kilala kasi that guy. it's better known for being written by si Kumail din siya. Pero sino director nga pala nun? Si Showalter, di ba? The guy behind Wet Hot American I think so. Summer. Nasa Netflix na siya ngayon. Si The Big Sick? Hindi ko sure. Sa wala pa doon. FBI, open up! Joke Ito yung going dun sa discussion natin kanina, iba na yung cycle ng American romance. Tapos parang for some reason, sobrang refreshing daw sa kanila. Na hindi ko gets. Hindi ko siya nakuha dun. Ang tumatak nga sa akin dun is yung buong family ni Emily, si Zoe Kazan, and her parents, si Holly Hunter. Forgot the guy. Pero sobrang fascinating na characters ang nila dun sa And si Zoe Kazan mismo, hindi ko alam kung bakit, pero parang siya yung face of American indie for me. Parang second movie parang niya na napanood ko, pero tumatak sila ni Paul Dano. Pero I've seen kasi siya sa Happy Thank You More Please, yung movie ni Ted Mosby. It's Ted Bundy. Tapos pinatay niya lahat ng Happy Met Ted. Happy Met Ted. Yun, wala akong masabi. Pinanood ko na siya. Okay, parang natin. So, I guess
yun na yun. JP again, thank you Thank you. very Maraming much. salamat din. We look forward to your... We look forward to your next movie. Kasi parang sa amin, for me, deeply relatable yung I'm Drunk. So, Yeah, same. this one. Paborito ko yun nung Kasi, 2017 yun, di ba? bilang media student, and hanggang ngayon, di parang na young star. So, Ako young at heart lang. I feel feel namin yan. So, good luck with your future projects. Salamat. And, sakali maging tayo, and I'm Drunk, I Love You whenever, siguro sa Micro Cinemas or wherever you can catch it. Yan. Yes. And until next time, guys, siguro around Valentine's Day, wink, wink. Yan. Yes. See you guys next time. Thank you. Bye-bye.